news. Ito yung balitang nabaril si Kerwin Espinosa doon sa Albuera, Leyte. At ang napaka-breaking news nito ay nadawit ang pangalan ni Richard Gomez, si Guma, at si Lucy Torres na Tayo dyan. ano kaya ang nangyari, di ba? So ito, pakinggan natin ang balita. Ito yung ating kuwang video galing kay Attorney Claire Castro. Akala ko ba, lahat kayo gusto magsilbi sa bayan. 7 pulis mula sa Ormoc City PNP, kabilang na ang mismong police director, ang idinadawit ni Albuera Leyte Mayoralty candidate Roland Kerwin Espinosa sa naganap na pagbaril sa kanya kahapon habang nangangampanya. Itong mga binabanggit ko na pulis ay hindi nila jurisdiction ang Albuera. Sila ay naka-assign sa Ormoc City. Oo nga. So nakita niya doon? Isang malaking tanghaga na may taong nag-uutos sa kanila. Yung tanghaga na word ay Bisaya for mystery or misteryo or talinghaga. Na mataas na politician din. Ang ano ko ay sana mabigyan ko ng pansin ni Mayor Lucy kasi siya ngayon ang alkalde ng Ormoc City, kung bakit napunta yung mga pulis mo sa aming lugar. Nako, masisira ang pangalan ni Lucy Torres at Guma dahil nga kontrapartido itong dalawa eh. Ang sinusuportahan ni Kerwin ay kontrapartido nila Richard Gomez at Lucy Torres. At alam din natin na itong sila Guma ay supporter to ni Digong. At dahil kay Digong ay nakulong yung ama ni Kerwin at pinaslang din sa loob ng kulungan. Yun ay sa panahon ng tukhang ni Digong nangyari. Kaya ayon sa mga balita, pinilit lang daw itong si Kerwin sa panahon ng gobyerno ni Digong. Pinilit na mag-self-confess na drug lord. Nasabihin niya, drug lord ako. Ngayon, merong kaso yun eh. Pagkatapos ng termino ni Digong ay sumulpot si Kerwin at nagsabi na hindi totoo yung mga sinabi niya dahil pinilit lang niya at nag-ano siya ng kaso, nag-counter siya ng kaso at nanalo si Kerwin sa kaso. Kaya sa mga newscaster na kinukunik pa yung pangalang drug lord Kerwin Espinosa ay dapat tanggalin na yung drug lord dahil nanalo na nga ito sa kaso, hindi na siya drug lord. Kasi yung drug lord na kaso niya ay wala na. Tapos na. Diba? Kaya bigyan na lang natin to ng kunting kunting pagtingin na tao, diba? Huwag nating kapitan na yan ng drug lord. Kasi wala na nga yung kaso eh, nanalo na siya. Pero drug lord pa rin. Ang sama pakinggan, diba? Alam naman natin na yung panahon ni Digong ay basta't kalaban sa politika ay pinagbintangan ng mga drug lord. Katulad na lamang yung ama ni Kerwin Espinosa, di ba? Dahil sa may influensya na politiko ay pinatumba para pinagbintangan ng drug lord para makulong. Grabe na. Okay, so ito. Balikan natin Claire Castro sa kanyang YouTube channel natin ito na Claire Castro sa kanyang YouTube channel natin ito nakuha ang kanyang reaksyon tungkol dito Sa Albuera. Ayon pa kay Espinosa, posibleng konektado ito sa pagsuporta niya sa tumatakbong kongresista sa 4th District ng Leyte na si Dada na matinding kalaban ni incumbent Congressman Richard Gomez. Pagsisilbi sa bayan para mahalal, papatay. Yun lang. Bakit? yan. Ang sagot dyan dahil sa digong tukhang mentality. Digong tukhang mentality. Oo. Patayan ka agad eh kapag may kalaban sila na medyo delikado sila sa politika. Grabe. Pagpibintangan ka agad na drug lord. Meron nga dito sa lugar namin nailagay sa listahan ng tukhang isang mayor sa isang lungsod dito. Wala namang ano. Kaya hindi na tumakbo eh. Hindi na tumakbo ngayon dahil natakot. Pero
magkatatakbo na kasi wala na si Digong. Oh, pwede na. Oo. Yan ang mahirap kay Digong. Yung tukhang niya, nakadesinyo yung tukhang ni Digong Yun ang mindset para niya sa eh. mga kalaban niya sa politika. Mm. At Tapos pagpabango ng tatakutin kanyang ka. image na iron fist. Iriin ka pa. Pero actually, yung mga biktima diyan ay karamihan ay inosente at karamihan din ay kontra politika. Katulad nitong mga Espinosa, kontra ito. Kaya sila Digong at Torres, Luis Torres ay nakinabang sa panahon ni Digong dahil Mm. na-eliminate yung karibal nila sa politika, yung ama ni Kerwin Espinosa. Yun ang Baka katotohanan pinagbintangan na lang hindi yun. natin nakikita. Magaling maglaro si Digong ng itong may kasabihang hook or by crook. Kapag hindi ka nakuha sa hook, makuha ka sa crook. Grabe ng kasabihan yun. Mm. Talagang tatapusin ka, di ba? Ililigpit ka. Pag hindi ka makuha sa santong dasalan, santong paspasan. Yun na. Ang dyan, kasabihan. Balik tayo kay Atty. Claire. Mga kaklid, di mo natin sinabi na sila talaga ha, si Lucy Torres or si Richard Gomez. Kaya lang parang nadadawit sa kwento ni ni Kerwin Espinosa eh. Talaga. Espinosa eh. Talaga. Di ba? Dawit. Nagkaroon niya ng hearing. Natandaan nyo yung nagkaroon ng hearing. Natandaan si Richard Gomez. Diba? Parang, hindi niyo ba si Kerwin? Hindi na matandaan. Basta at the time, parang ang kinakyan niya yung war on drugs. Diba? So anyway, we cannot blame him for that. Malapit naman siya kay dating Pangulong Duterte. Siguro, baka naging maganda sa kanila yung effect. Maganda nga. Diba? Tuloy natin. Bakit iniisip niyang sila Richard Gomez? Di ba? Ayun eh. Kahit hindi niya ituro na kayo may gawa, sa kwento niya, ganun na dating, mga clear. Di ba? Ito pa rin yung pagbibintang ni Kerwin Espinosa. Grabe talaga ang mga kababayan. Ang politika sa ating bansa. Di ba parang Mexico eh. Na kung hindi mo makuha sa patas na kampanya at patas na itong gilian sa politika, patas na ano bang tawag nito na machineries, di ba? Makinarya. Yung iba ay doon na lang sa barilin na lang eh. Yan ang tukhang mentality ni Digong, na ambusin na lang yung kalaban para manalo sila. Grabe naman yan, nanalo ka nga pero meron kang multo na sumusunod sa iyo. Di ba? At kung hindi ka man makarma, ay yung mga anak mo ang makarma o mga apo mo. Bubuong ang hanggang sa kaapu-apuhan ay magkakarma at mamalasin sa kanilang panahon. Dahil nga sa nanalo ka nga, pero dahil pinaslang mo yung kalaban sa politika. Napakasama na yan, na konsepto ng politika sa bansa natin. Saan ba natin namana yan? Hindi ganyan. Dapat sundan natin kung ano ang ginagawa sa Amerika. Napakalinis ng halalan doon. Walang ambus-ambus sa Amerika. Yung bumaril kay Donald Trump, Iranian naman yun pala. Sinugo ng Iran. Nabarilin si Donald Trump. Hindi yun mga Amerikano. Amerikano nga lang yung bumaril pero binayaran ng Iran. So, malinis ang sa Amerika. Hindi kagaya dito na ambusin ka kapag ang convoy mo ay napadaan sa bulubundukin na lugar, ay atambangan ka doon. So, katulad rin dito, pagbintangan ka na drug lord para barilin ka. Kaya sabi nga ni Claire, ni Atty. Claire, bakit pa kayo tatakbo? Anong meron, di ba? Bakit kayo magserbisyo sa bayan? Anong meron? Ano bang meron kundi kurakot, di ba mga kabayan? Ang meron ay kapag may project na, kahit waiting sheet lang ay 1 million na. Ang tulay kahit na 10 million ay gawing 100 million. Ang mga highways, lahat ng project sa gobyerno. Kaya hati-hati sila dyan. Galing sa barangay captain, papuntang mayor. Kaya kapag tatakbo ka manalo ka sa
ng posisyon dyan sa pagka-opisyal ng bayan, meron talagang makurakot. Kung ikaw ay kurakot, diba, meron talaga yan. Kaya nga nagagawan eh. At yung iba ayaw matalo dahil gusto talaga nila na makaupo para makapag serbisyo ko, no? Pero yung pala sa likod ng serbisyo ay pera. Hindi kontento sa sweldo eh. Sino bang gustong maging mayor? Ma-stress ka lang dyan eh. Dami mong trabaho. Ngayon kung sweldo lang hinahabol mo, ang liit-liit lang ng sweldo ng mayor. Malaki pa yata ang sweldo ng vlogger eh. Pero nagiging milyonaryo sila, nakakabili ng mamahalin na sasakyan. Saan galing yan? Di ba? Kaya tumatakbo ang mga tao sa sa gobyerno. Tumatakbo kapag halalan dahil magkapera nga sila, yan ang paniniwala nila na magiging milyonaryo sila kapag nanalo sila sa kanilang candidacy. So ibig sabihin, tumakbo para sa kurakot. Yan ang sagot sa tanong ni Atty. Claire kung bakit tatakbo kayo at gustong magserbisyo. Anong meron? Pera ang meron. Balik tayo sa balita. Well, tingin ko lang ng mga mahirap na mapapagpintahan. So, ano ang connection ng mga pulis? Bakit nga daw nandoon? So, ang pinagbibintangan niya mga pulis ng Ormoc. Eh, ang mayor ng Ormoc, si Lucy Torres. So, tingnan natin bakit nga. Wait lang mga hanapin natin kung ano ang connection. Tingnan natin title ha. Kerwin Espinosa survives shooting in Leyte campaign sortie. Actually, yung isang tao niya nabalil na, di ba? Saan ba yan? Meron na siya, ganun eh. May isang tao na siya na namatay. Sige, anyway, dito tayo. Self-confessed drug lord and Albuera Leyte mayoral debate. Alam mo, ito, di ba na-dismiss yung mga kaso niya? Kaya siya ba nag-self-confessed drug lord dahil pinilit siya at the time? Kasi nanalo siya sa lahat ng kaso niya, di ba? Tungkol sa droga. Okay, so nanalo nga si Kerwin sa kaso, kaya hindi na dapat ikakabit yung drug lord Kerwin Espinosa. Tatanggalin niya yung drug lord na word. Kasi tapos na eh. Nanalo na sa kaso na hindi nga siya drug lord. Alright, so yan lang ang ating balitang binigyan ng reaksyon courtesy ni Atty. Claire Castro ang tungkol sa pagkadawit ng malalaking pangalan Richard Gomez at Lucy Torres sa